Marami sa atin ang naniniwala sa kasinungalingan kesa katotohanan na nagdadala ng sakit sa ating mga puso. Kailangan mo ba ang mabuhay sa saya sa isang kasinungalingan o sa lungkot dahil tinanggap mo ang katotohanan? Paano mo itatama ang isang kasinungalingan upang matalo ito't magkaroon ka ng tunay na kapayapaan at katiwasayan sa buhay kahit may kirot sa dibdib na unti-unti mong nilalabanan at napapalitan ng tunay na kasiyahan? Dear Papa Dudut, ako po si Lorena, laking navotas po ako. Nagkaroon ako ng asawa noong 23 years old ako. Engineer siya at dating nagtatrabaho sa isang power plant sa ibang bansa. Nagkaroon kami ng 2 anak. Huminto siya sa pagtatrabaho dahil may nakaalitan siya sa planta. At ang sabi niya ay hahanap na lamang siya ng ibang company dahil may lisensya namang pinangahawakan ng asawa ko at experience. Naaalala ko lang noong una kaming magkakilala ng asawa kong si Kenan, Papa Dudut. Kapwa kaming estudyante sa kolehiyo noon. IT ang kinuha ko at engineering naman si Kenan. Sanay na ako na nakapalibot sa akin ay mga lalaki. Kaya hindi ko madaling paniwalaan ang mga sinasabi ni Kenan sa akin noong nanliligaw pa lamang siya. Hindi ko basta pinaniwalaan na totoo ang kanyang nadarama at hindi lang isang kasinungalingan o isang biro na madalas kong marinig sa mga kaibigan at kaklase kong mga lalaki. Pero napana ni Cupido ang puso ko, Papa Dudut. Sinagot ko si Kenan at pagkatapos ng 2 taon mula nang makapagtapos kami sa kolehiyo, ay nagpakasal na kami at kapwa kami ay may mga trabaho. Kaya hindi kami nahirapan na mag-adjust financially. Naging normal ang pagsasama namin na malayo kami sa isa't isa dahil nasa abroad si Kenan. Umabot din sa 7 taon ang pagtatrabaho niya sa power plant sa abroad. Hanggang sa nag-decide siyang huminto at maghanap ng ibang kumpanya sa ibang bansa. Pero habang nandito siya sa Pilipinas noon, may napapansin akong kakaiba sa kanya. At ito ang bumagabag sa akin. Isang araw ay may tinawagan siya ng palihim. Mahina ang boses niya. Parang babae ang kausap niya. Nakumpirma kong babae dahil pagbubuntis ng kausap ng asawa ko ang naging usapan nila. Kinakabahan ako noon, hindi ako sigurado kung asawa ko ba ang nakabuntis sa babaeng kausap niya. Kanina pa ako naghihintay sa'yo. Ginabi ka na masyado sa pagpasada mo. Marami kasing nakapilang mga pasahero doon sa terminal. Mahal sayang naman kung iisnabin ko sila. Kahit na, huwag mong sagarin yung sarili mo. Okay lang ako. Kumain ka na. Night shift na ako bukas. Magpahinga ka ng maigi para may energy ka bukas ng gabi. Pasok na muna tayo sa loob. Nakaluto na ako at ipinaghain na kita. Kumain na kami ng mga bata. Kumain ka na. Mukhang masarap ah. Tamang-tama ito mahal at nagugutom na ako. Mahal, wala ka pa rin bang mahanap na trabaho? Anong sabi sa agency? Wala pa pero magkakaroon din yan. Medyo maliit kasi ang kita mo sa pamamasada at natatakot ako na kung ano mangyari sa'yo. Alam kong maingat ka. Pero maraming mga driver dyan hindi maingat at akala mo sa kanilang kali Lahat naman ng trabaho nakakatakot kung iisipin mo. Pero huwag ka mag-alala sa akin. Halos mag-iisang taon ka na rin sa pamamasada mo. Huwag ka na mag-alala. Makakahanap din ako ng swak na trabaho. Baka sa magandang bansa pa ako makakuha at mag-migrate tayo dun. Mahirap na rin dito sa Pilipinas. Hindi pa rin kasi natututo ang mga tao na hindi payaso ang dapat ilagay sa posisyon. Oo na, sige na. O siya, kumain ka na nga. Ang sarap nito ah. Totoo? Oo naman. Hindi ako nagsisinungaling. Masarap ka talaga magluto.
Kailangan ko talagang matutong magluto ng masarap para hindi mo ko iwan. Ano ba naman yan, mahal? Hindi kita iiwan. Hindi natin alam. Ikaw talaga oh. Kung ano-ano mga bagay yung tumatakbo sa utak mo. Basta, malapit na ako makapagtrabaho ulit sa ibang bansa. Hayaan mo na lang muna ako sa pamamasada ko ng tricycle. Naaalala ko kasi yung tatay ko eh. Ito yung pinambubuhay niya nun sa amin. Oo nga pala, no? Mabait ang tatay mo sa akin. Sa kanya ako nagmana ng kabaitan. Baka nagbabait-baitan ka lang, ha? Ito talaga, halos 7 taon na tayo nagsasama. Malay natin, baka may sikreto kang itinatago sa akin. Hindi mo lang syempre masabi kasi ayaw mong masira ang pagsasama natin. Wala akong tinatago sa'yo. Talaga? Promise yan, mahal. Ikaw lang ang mahal ko. Baka may iba ka ng babae dun sa terminal, ha? Kaya hindi mo na maiwan yung pagpasada mo ng tricycle. Ang baduy mo ah. Naku, basta wag mo akong subukan, Kenan, ha? Makakatikim ka talaga sa akin. Lorena, mahal. Ikaw lang ang babae sa buhay ko. Sige na, kumain ka na. Sandali lang, mahal ha. Sasagutin ko lang tong tawag. Ano pa nga bang magagawa ko? Mapipigilan ka ba ng pagkaing hinaing ko? Hindi naman, di ba? Sige na, sagutin mo yung tumatawag sa'yo. Salamat, mahal. Labas lang ako sandali. Hello, kamusta? Anong balita? Alam kong nagsisinungaling sa akin si Kenan, Papa Dudut. Sino ba namang nagkasala na aamin sa kanyang kasalanan? Narinig ko naman ang usapan nila sa phone. Uminit nga ang tenga ko nang marinig ko mula sa bibig ng asawa ko ang salitang mahal kita. Ang sakit na may nabuntis siyang ibang babae, Papa Dudut. Hindi ko rin kayang kumprontahin siya dahil takot akong maghiwalay kami ng asawa ko. Hindi ako mapalagay sa araw-araw. May babae ang asawa ko at buntis pa ang babae niya. Ito siguro ang dahilan kung bakit ayaw niyang magtrabaho muli sa ibang bansa. O ito ang dahilan kung bakit nag-resign siya sa power plant na pinagtatrabahuhan niya sa abroad. At hindi totoo yung sabi niyang may nakaalitan siyang katrabaho. Hindi ko lubos maisip na mawawasak ang pamilyang binuo namin, Papa Dudut. Ang sakit isipin na mauuwi ang lahat sa hiwalayan dahil sa pagtataksil ng asawa ko. Sa pinagtatrabahuhan ko naman, ang parati kong nakakausap ay si Paulo. Binata pa ito at masayahing tao pero nakikinig kapag may problema ako. Kaya sa kanya ako lumapit upang maglabas ng hinanakit at problema tungkol sa pagtataksil ng asawa ko. Maiging nakikinig sa akin si Paulo at walang mintis na kung kailangan ko ng kausap ay naroon siya parate upang makinig. Halos 2 taon na rin kaming magkatrabaho. At sa company namin ang una niyang napasukang trabaho. Kaya ate-ate na niya ako pero nagmumuka akong batang kapatid niya dahil iyakin ako sa mga problema ko. Kaya pala ayaw na niyang bumalik abroad para magtrabaho kasi may iba na siyang babae rito. Gusto kong hanapin yung address ng babae pero hindi ko alam paano at saan magsisimula. Gusto ko talagang kalbuhin yung ulo nung makabawi man lang ako kahit kaunti. Hayaan mo na yung babae. Huwag mo na siyang subukang puntahan. Baka mapano ka pa. Saka tumahan ka na rin sa pag-iyak. Ang gago rin talaga ng asawa mo eh. Bakit pa siya naganap ng iba eh? Ang ganda mo kaya. Naku, wala yan sa ganda no. Dapat tapat ka sa mahal mo. Dapat isa lang, hindi yung sikreto kang nakikiapid. Ang nakakainis pa, nabasa ko sandali yung banner sa phone ni Kenan nung mag-text yung babae. Sabi ba naman, gusto niyang makasama ang asawa ko sa panganganak niya? Hindi ko naman mababantayan talaga ang asawa ko dahil night shift ako. Nag-request na nga ako sa management na magpa-change sked pero hindi naman ako pinayagan. Sabi ng katulong namin sa bahay, magdamag daw hindi umuwi si Kenan habang nasa trabaho ako. Sigurado ako dun siya galing sa babaeng yun. Pero sigurado ka ba na nabuntis ng asawa mo yung babae?
Hindi pa ba sapat na marinig ko talaga sa bibig ng asawa ko na mahal niya kung sino man yung babaeng kausap niya at sabi pa niya na huwag ipalalaglag ang bata? Ay, pero ayos na rin yan at nalaman mo. At least, hindi ka na mukhang tanga. Oo nga, pero ang sakit eh. Ang sakit-sakit. Hindi ko lubos maisip na kaya niyang gawin yun sa akin, sa amin, ng mga anak niya. Sa totoo lang, kung ikaw ang asawa ko, hindi kita pagtataksilan. Baka nga may hinahanap siya na wala sa akin. Ano pa bang rason niya para maganap ng ibang babae? Maganda ka at matalino. Ano bang rason ninyong mga lalaki kung bakit naghahanap pa kayo ng iba? Ibayin mo ako ha. Kapag ako nagmahal, stick to one ako. Siguro gusto niya yung hindi gaanong maganda. Kasi nga maganda ka naman. At siguro yung hindi matalino, kasi matalino ka. Baka kasi ang perfect mo kaya na-insecure siya. Ay naku, ewan ko sa'yo. Pero alam mo, pwede kasi. May mga lalaki na ayaw sa sobrang ganda at talino. Kasi feeling nila natatapakan ng pagkatao nila. In the first place, bakit niya ako niligawan noon? Alam naman niyang maganda at matalino ako. Ang feelingero ko, ano? Hindi naman. Nagsasabi ka naman ng totoo eh. Kaya, Lorena. Uy, bakit grabe ka makatitig sa akin? Para naman akong matutunaw nito. Sa totoo lang, walang halong kasinungalingan to. Lorena, sana hindi ka magalit at sana wag mo akong iwasan. Kasi Lorena, gusto kita. Ano ba naman yan, Paolo? Anong ano ba naman yan? Tama ang narinig mo. Gusto kita. Pwede ba, huwag ka magbiro ng ganyan. Nag-iiyak ako rito tapos hihiritan mo ako ng ganyan. Hindi naman basta hirit yun eh. Pasensya na kung ang sagwa ng timing ko. Na ngayon ko pa sinabi sa'yo nakikita ko namang masama ang loob mo. Nagbaka sakali lang ako na baka pag sinabi ko sa'yo ang nararamdaman ko, mapangiti kita kahit konti. Alam mo, nung una pa lang kitang nakita sa office, nagka-crush agad ako sa'yo. Sobrang instant nung nangyari. Paolo, dito na lang ako. Ha? Hindi, ihatid kita sa inyo. Please, magta-taxi na lang ako. Ibaba mo na ako rito. Lorena, ano bang problema? Bakit? Ang sabi ko, dito na lang ako. Hinto mo ang kotse. Hinto mo, sabi. Hindi ka ba makaintinding leche ka? Sorry. Sige, ito na, iinto ko na. Pero hintayin kita makasakay ng taxi bago kita iwan. Lorena, please! Taxi! Taxi! Mag-text ka kapag nakarating ka na sa inyo. Nagulat at naalibadbaran ako sa mga sinabi ni Paolo Papadudut. 6 na taon ang tanda ko sa kanya at may asawa na ako. Oo, may malaki akong problema na pinagdaraanan pero hindi ako available para ligawan. Pero sa bawat araw na may pagkakataon si Paolo, ay sinasabi niya talaga sa akin na gusto niya ako at totoo ang kanyang nararamdaman para sa akin. Nasiwa ako sa trabaho ko, Papadudut. Hindi na ako komportable dahil kay Paolo. Parang hindi kasi tama na nagkagusto siya sa akin pero patuloy pa rin siya sa pagpapahayag ng kanyang nararamdaman. Hindi ko na lang pinansin dahil mas lalo akong naaasiwa. Lalo na kapag narinig ko sa kanya ang salitang I love you. Gulong-gulo ang isipan ko dahil sa nagtaksil kong asawa at sa kaibigang may gusto pala sa akin. Kung dalaga lang ako ay hindi imposibleng magustuhan ko si Paolo. May itsura siya, matalino rin at may plano sa buhay. May mga pangarap. Yan ang katangian na gustong gusto ko sa isang tao, yung may pangarap sa buhay. Tulad ng asawa kong si Kenan dati. Punong-puno siya ng pangarap noon. Pero ngayon ay naging okay na lang sa kanya ang pamamasada ng tricycle habang hindi pa siya nakahanap ng kumpanya na mapapasukan niya sa abroad. Hindi rin siya nag-abala na maghanap ng mapapasukang trabaho dito sa Pinas na akma sa tinapos niyang kurso at karanasan.
Yung trabaho na magiging komportable siya at mataas ang sasahurin niya. Hindi naman sa minamaliit ko ang pagiging tricycle driver niya. Nangihinayang lamang ako sa natapos niya at sa maganda niyang experience sa trabaho. Okay naman na pansamantalang hanap buhay ang pagpapasada niya pero wag naman sana niyang sayangin ang opportunity niya. Sabi pa niya sa akin ay gusto niya lang muna ding malibang sa pamamasada pero hindi nakakalibang ang mga bayarin sa bahay. Na ako ang laging sumasalo. Ang bahay namin na tinitirhan ay hindi pa namin tapos bayaran. Kaya malaki-laki rin talaga ang kailangan naming buwan-buwan. Gusto ko talagang makaharap ang babaeng ipapalit niya sa akin. Ang hindi ko pa masagot noon ay kung papalitan ba niya ako o gusto niya lang magkaroon ng dalawang pamilya. Ano man ang dahilan niya. Pagtataksil pa rin ang tawag sa ginawa niya at gustong gusto ko na siyang kumprontahin tungkol doon, Papa Dudut. Mas lalo pang kumulo ang dugo ko nung tuwing naririnig ko ang tawagan ng asawa ko at ng kabit niya. Hindi ko alam kay Kenan kung sadyang tatanga-tanga lang ba siya para hindi maramdaman na naririnig ko ang mga sinasabi niya sa kausap niya o sinasadya niyang gawin yon para pasakitan ako. Nag-ipon lang ako ng lakas ng loob noon para kausapin na siya pero parang hindi makalabas sa bibig ko na tanungin siya ng harap-harapan. Pinaniniwala ko rin kasi ang utak ko at puso ko na hindi ako ang kayang pagtaksilan ni Kenan. At baka mali lang ang pagkakaintindi ko sa mga nabasa kong palitan nila ng text messages ng babae niya. Baka masyado ko lang binibigyan ng kulay ang mga naririnig ko na sinasabi niya habang kausap niya ito sa cellphone. Pero ang naisip ko noon, kung mas lalo ko pang patatagalin ang paghahanap ko ng tiyempo at hindi ko pa itanong sa kanya ang katotohanan, ay baka magiging katotohanan na ang kanyang kasinungalingan. Isang bagay lang ang alam ko ng mga oras na yon. Hinding-hindi ko papayagan na pumunta ang asawa ko sa panganganak ng babae niya. Napakiramdam ko ay ibinahay niya somewhere sa Metro Manila. Dalawa lang din ang pagpipilian niya kung ako ang tatanungin. Yon ay ang bumalik siya sa dati niyang pinagtatrabahuhan abroad o maghanap na siya ng ibang trabaho at tigilan na ang pamamasada. Dahil malakas ang kutob ko na parang naging dahilan niya lamang ang pamamasada para magkita sila ng babae niya. Naiinis ako, Papa Dudut, parang ayaw nang magpapigil ng bunganga ko at gusto ko nang sumigaw sa harapan niya. At tanungin kung bakit niya nagawang magtaksil sa akin. Kung bakit niya nakayanang magsinungalin sa akin. Kenan, tulog ka na ba? Hindi pa mahal. Medyo pagod lang. Halika, tabihan mo ako. Ayoko. Gusto lang kita makausap. Nag-uusap na tayo Oh, mahal. Bakit? Ang dami nating problema, pero parang wala lang sa'yo. Pang-tuition ng mga bata, pambayad dito sa bahay. Kenan, kailangan mo na talagang bumalik sa dati mong trabaho kasi mas maluwag ang pamumuhay natin dahil sa sinusweldo mo ron. Alam ko, tinatawagan ka ng dati mong agency at yung power plant gusto ka nang pabalikin sa trabaho, pero ikaw lang ang may ayaw. Hindi ba sinabi ko na sa'yo na ayaw ko na ron? Kasi nga minakaaway akong katrabaho. Pwede naman siguro na sa ibang department ka nila ilagay o baka wala na yung katrabaho mong yun doon. Nahihirapan na rin kasi ako na parang ako na ang bumubuhay sa pamilya natin. Porket hindi ako nagsasalita, hindi ibig sabihin na hindi ako nabibigatan. Tapos sobrang insensitive mo pa na hindi mo napapansin. Nag-aabot naman ako Kenan, konti lang yung naaabot mo. Sa tingin mo hanggang saan naaabutin yung kinikita mo sa pamamasada? Ha? Hindi ko nga alam kung bakit ba nagtitiis ka sa pamamasada. Alam kong naaalala mo ang tatay mo dahil sa yan ang trabaho niya noon pero engineer ka. May mapapasukan kang iba. Para mo ng awa, Kenan. Bumalik ka na sa dati mong trabaho.
Kung ayaw mo talaga, di magpursige ka na humanap ng ibang agency o company abroad na pwede mong pasukan agad. Hindi na talaga biro ang gastusin natin dito sa bahay. Pag-iisipan ko. Ano? Pag-iisipan mo? Sa tagal mo nang pumapasada, ngayon mo palang pag-iisipan? So ibig sabihin, tuod ka lang talaga at napakamanhid mo sa mga problema natin sa pera. Hihiram muna ako sa kapatid ko. Hihiram? Yan ang paraan mo? Nangungutang ka? Nakakahiya! Bakit kasi hindi mo pa sabihin sa akin ng totoo? Ayaw mong umalis ng Pilipinas dahil meron kang ibang babae. Ano? Bingin ka ba o bobo ka? Alam kong narinig at naintindihan mong sinabi ko. Mahal, ano ba yung pinagsasabi mo? Tama ako. May ibang babae kang gago ka. Sino siya? Saan mo tinatago? Wala akong babae, maniwala ka. Bakit mo naisip yan? Wala daw. Wala naman talaga eh. Ikaw lang at ang dalawang anak natin ang mahal ko. Sinungaling! Hindi ako nagsisinungaling. Sana nga hindi ka nagsisinungaling. Pero alam ko nagsisinungaling ka. Sinungaling ka! Lorena, ano ba? Tumigil ka na. Baka marinig ka ng mga anak natin. Matakot yung mga yun. Wala akong babae. Maniwala ka sa akin. Hindi ako naniniwala sa'yo. Maniniwala lang ako kung ngayong buwan na to aalis ka at babalik ka sa dati mong trabaho. Pera lang naman ang problema natin ngayon eh. Madali lang gawan yun ng paraan. So ano? Anong gusto mong palabasin ngayon? Ha? Mukha akong pera? Ganon? Hindi sa ganun. Kenan, kapag oras na malaman ko na may babae ka, hindi kita mapapatawad. Lorena! Hindi ko masabi sa kanya na narinig kong kinakausap niya ang babae niya sa cellphone. At nalaman ko na kung sino siya. Ronette ang pangalan ng babae, Papa Dudut. Gusto ko sanang makuha ang number ng babaeng yon at makaharap ito para kausapin na may asawa na ang karelasyon niya. Maraming mga tanong ang naglalaro sa isipan ko. Maganda ba siya kaya hindi nagdadalawang isip ang asawa ko na ipagpalit ako sa kanya? Mas masarap ba siyang magluto at mag-alaga? Mas masarap ba siya sa kama? Mas nasasarapan ba si Kenan sa katawan niya kesa sa katawan ko? Mas napapataas ba niya ang libido ng asawa ko sa mga ungol niya? Nakakaloka, Papa Dudut. Nakaramdam ako ng sobrang insecurity kahit na hindi ko pa nakita yung Ronette na yon. Umabot din ako sa punto nakakayanin kong magmakaawa na kay Ronette na layuan na at huwag nang makipagkita o makipag-usap sa asawa ko. Gagawin ko talaga ang lahat, Papa Dudut, dahil takot ako na baka hiwalayan ako ni Kenan. Mahal ko ang asawa ko at mga anak ko. Ayaw kong mawasak ang pamilya namin. Ang isa sana sa gusto kong mangyari ay makaalis na kaagad si Kenan papunta sa ibang bansa. Mas magiging kampante ako na malayo siya sa amin kesa na para akong buwang na nag-iisip sa tuwing nasa trabaho ako ay nagkikita silang dalawa. Ramdam at pansin ko sa kanyang mga mata sa huli naming pag-uusap na nagsisinungaling ang asawa ko. Wala akong ibang makausap tungkol sa problema ko kundi si Paulo, Papa Dudut. Ayaw ko man kasi madalas pag nagkikita kami ay naiilang ako sa mga panunuyo niya sa akin. Pero kailangan ko talaga ng panahon na yon ng makakausap. Takot akong sabihin sa mga kapatid ko o sa mga magulang ko ang tungkol sa sitwasyon ko. Baka sila pa ang mas magwala kesa sa akin. Kanina ka pa iyak ng iyak. Itigil mo na yan. Naiinis ako eh. Gusto ko talaga makita yung pagmumukha ng babaeng yun, Paulo. Tapos ano? Aawayin mo. Magpapaka-cheap ka. Iwalayan mo na lang kasi yung asawa mo. Yun ang dapat na pinag-iisipan mo. Saka ano bang kinakatakot mo? Nandito naman ako. Paulo naman parang tanga eh. Sabi ko nga sa'yo na tanggap kita. Kaya ko namang buhayin ka at ang mga anak mo. Tumigil ka na. Hindi kasi tama.
Ano bang tama para sa'yo? Ang mabuhay sa kasinungalingan na hindi ka pinagtataksilan ng asawa mo? Yun ba? Ang babaeng katulad mo dapat inaalagaan. Makuha ko lang talaga ang number ng babaeng yun. Makakarinig talaga siya sa akin eh. Hindi niya ba alam na may pamilya na yung kinakalantari niya? Hindi ako papayag na masira niyang pamilya ko. Hindi ka pa rin ba makatsyempo na makuha ang number ng Ronette na yun? Buisit ang Ronette na yun. Ang katinang higat siya. May kutob ako na alam niyang may asawa na si Kenan at okay lang sa kanya. Okay lang siya sa setup nilang dalawa na nagsasama lang sila tuwing pumapasok ako sa trabaho. Napakawalang kwenta niyang babae. Oh, bakit may tinabi ang kotse? Para mas makapag-usap tayo tungkol sa ating dalawa. Anong ibig mong sabihin? Gusto talaga kita, Lorena. Iwan mo na ang asawa mo para sa akin. Paulo, ilang beses na nating pinag-usapan to eh. Nakukulitan na ako ah. Sinabi ko na sa'yo na ibaling mo na lang sa iba yung nararamdaman mo para sa akin. Wag ako. May asawa na ako't mga anak. Cheater at sinungaling naman ang asawa mo. Paulo! Paulo, ano ba? Mahal kita. Paulo, tama na. Magsama na tayo. Paulo, hindi tama to. Pero sinuklian mo ang halik ko. Ibig sabihin gusto mo rin. Magta-taxi ka na naman. Duwag ka, Lorena. Duwag kang sumugal na magmahal ng lalaking hindi ka pagtataksilan. Taxi! Taxi! Lorena, bumalik ka sa kotse. Bitiwan Please. mo ko! Mahal ako ng asawa ko. Nagkamali lang siya. Itatama kong mali niya na yon. May nagmamahal ba na kaya magtaksil? Sabihin mo sa akin. Tumigil ka na. Uuwi na ako. Taxi! Lorena! Lorena! Hindi ko na alam, Papa Dudut, kung ano ang gagawin ko kay Paulo dahil gusto niya raw talaga ako. At sa totoo lang, may nararamdaman na rin ako para sa kanya. Matapos ang mainit na mga halik na pinagsaluhan namin. Alam mo kasi, Papa Dudut, hindi siya mahirap mahalin dahil sa ugali niyang maaruga at maalalahanin. Wala siyang paligoy-ligoy, kung may gusto siyang sabihin ay sinasabi niya kaagad. Kaya hindi ko makita o maramdaman na nagsisinungaling siya nang sabihin niyang mahal niya ako. Kailangan ko lang pigilan ng sarili ko na hindi masyadong malunod sa agos ng init ng mga halik naming yon dahil may asawa ako. May asawa ako na nagsisinungaling sa akin na nagpapakabagabag sa araw at gabi ko. Nagpapaluha sa akin na baka pagising ko isang araw ay wala na siya sa piling ko at tuluyan ng sumama sa babae niya at sa anak nila. Bakit ganon ang pinagdadaanan ko? Noong nasa abroad siya ay namimiss ko siya ng gusto, pero wala akong pangamba na tuluyan siyang mawawala sa amin ng mga anak niya. Pero ngayon, namimiss ko ang asawa ko kahit nakikita ko siya. Dahil parang ang puso at isipan niya ay nasa babae niya. At natatakot akong mawala siya dahil baka mauwi sa hiwalayan ang lahat. Tinuloy pa rin ni Paulo ang panliligaw niya sa akin, Papa Dudut. At sa araw-araw ay patuloy pa rin ako sa pagsabi sa kanya na tigilan na niya ako at humanap na lamang siya ng ibang babae na single at hindi yung tulad ko na may asawa na. Kung anong sigasig ni Paulo sa panliligaw sa akin ay siya ring sigasig ng asawa ko sa kabit niya. Awang-awa ako sa sarili ko dahil wala na akong ginawa kundi ang umiyak. Dahil nakakaramdam na ako ng kawalan ng pag-asa na makaharap ko pa si Ronette dahil hindi ko pa rin nakuha ang number niya. Alam kong ang babaw para sa marami, pero hindi ko kasi talaga kaya ang komprontasyon. Takot ako.
kaya hindi ko magawang awayin siya at sa pilitang kunin na lamang ang cellphone niya. At hindi ko rin kasi ugali ang maghalungkat ng gamit ng iba. Kahit na marami akong hinala hanggat sinasabi ng asawa ko na wala siyang babae, may parte sa pagkatao ko na gustong maniwala sa kanya. Ganon pa man ay hindi pa rin ako mapalagay sa araw-araw. Parang gusto kong masira na lang ang tricycle ng asawa ko para hindi siya makapasada at makaalis ng bahay. Naririnig ko uli ang usapan nila. Malapit ng manganak ang babae. Kailangan kong bantayan ang asawa ko at dapat nasa tabi niya lamang ako para hindi siya makapunta kay Ronette. Ako ang asawa, tunay at legal na asawa. Kaya ako ang may karapatan. Hindi pwedeng maagaw si Kenan ni Ronette. Naisipan kong uminom para mawala ang problema ko. Kailangan kong malasing para hindi ko na maisip ang pagtataksil ng asawa ko at nung malapit ng maipanganak na bunga ng kanyang pagtataksil. Hindi ko talaga maisip na magagawa sa akin to ni Kenan. Huwag mo na kasi isipin yun. Ikaw rin naman eh. Di ko alam kung anong iniiyak mo dyan puro ka naman tamang hinala. Basta alam ko, malapit ng manganak yung babae. Buisit sila. Napakasinungaling ni Kenan. Ilang beses ko na siyang tinanong pero yun at yun pa rin ang sinasabi niya. Mali daw ako nang niisip. Bukod sa pag-iyak mo, tama na rin yung pag-inom mo. Lasing ka na masyado. Hindi ako lasing. Nakakasagot pa nga ako sa'yo ng maayos oh. Kung hindi ka talaga lasing, sagutin mo na ako. Paolo, ang hirap pa naman talagang kausap eh. Sinabi ko na sa'yong tigilan mo na yan, di ba? Alam mo, hindi ako titigil. Ikaw lang tong hindi naniniwala sa mga sinasabi ko eh. Ako parati ako nakikinig sa mga sinasabi at sa mga kwento mo. Pero bakit pag ako ang may sinasabi, hindi ka naniniwala? Ayaw mong makinig sa akin. Lagi mong binabaliwala ang nararamdaman ko para sa'yo. Sabi ko nga sa'yo, tigilan mo na yung mga tamang hinala mo. Kung nagsasawa ka na sa asawa mo, magsama na tayo. Hindi ako nagsisinungaling, Lorena. Mahal kita. Alam mo, hindi ka nakakatulong sa problema ko. Halika na. Umuwi na tayo. Lasing ka na oh. Iwan mo na ako. Kaya kong sarili ko. Magta-taxi na lang ako. Lorena, hindi kaya ng konsensya kung iwan ka dito. Mahal kita. At ayokong may mangyari sa babaeng mahal ko. Halika na. Ayoko. Dito lang ako. Halika na. Itiwan mo ako. Hindi, halika na. Iuuwi na kita. Buti pala dito tayo malapit sa pinto pumuesto. Mabilis tayong makakalabas. Oh, ingatan mo ang mga hakbang mo. Gusto ko pang uminom. Marami ka nang nainom. Nasaan tayo? Papunta tayo kung saan nakapark ang kotse ko. Hindi. Magta-taxi na lang ako. Huwag nang matigas ang ulo mo. Ihatid kita pa uwi, tapos. Ano? Oh, nandito na tayo. Pasok ka na. Taxi na ba to? Ay, oo, taxi to. Sumakay ka na. Ang kulit. Sakit ng ulo ko. Sakit ng puso ko. Pareho lang tayo. Masakit din ang puso ko dahil ang babaeng mahal ko ayaw akong tanggapin. Paolo, Ano yun? totoo ba talagang mahal mo ko? Hindi tulad ng asawa kong sinungaling. Oo, Lorena. Totoong mahal kita.
May nangyari sa aming dalawa ni Paulo sa loob ng kanyang sasakyan, Papa Dudut. Hindi ko na napigilan ang sarili ko at bumigay na ako sa kanya. Hindi ko lubos maisip na magagawa ko ang bagay na yon. Pinagsaluhan namin ang aming mga katawan na pinag-isa. Naulit ang aming pagtatalik. Isa na rin akong sinungalin sa harap ng asawa niya. Tinuruan niya ako na maging sinungalin, Papa Dudut. Pero naisip kong mali ang ginagawa ko. Ang ugnayan ko kay Paulo ay isang malaking pagkakamali. Wala akong pinagkaiba sa asawa kong nagtaksil sa akin. Isang araw ay hindi umuwi si Kenan sa bahay. Inasiguro ang araw na pinanganak na ni Ronette ang kanilang anak na dalawa. Sobra akong nasaktan, Papa Dudut. Hindi ko mapigilan ang mga luha ko na umagos pababa mula sa aking mga mata. Mawawasak na talaga ang pamilya namin kapag makapagdesisyon ang asawa ko na hiwalayan ako at iwang kami ng mga anak namin. Sa kabilang banda ay takot din ako, Papa Dudut, na baka malaman ng asawa ko o ng ibang mga kakilala namin ang tungkol sa aming dalawa ni Paulo. Mas lalong gumulo ang isipan ko kung paano ko haharapin ang pagsubok na yon sa buhay ko. Seryoso ako sa alok ko, Lorena. Iwanan mo na yung asawa mo. Magsama na tayo. Tigilan na natin to, Paulo. Bakit naman? Nagkakasala ako sa asawa ko dahil sa ginagawa natin. Siya naman ang naunang nagkasala. Kailangan ko siyang kausapin. Kailangan kong alamin kung sino ba talaga si Ronette sa buhay niya. Hindi ba sabi mo, si Ronette ang kabit ng asawa mo at ngayon may anak na sila? Gumawa din tayo ng anak natin. Ngayon din kung gusto mo, baka makabuo na tayo. Please, seryoso ako. Tigilan na natin tong kahibangan na to. Mahal kita. Ano ba? Sabi ko tigilan na natin to. Tumigil ka! Bakit ba? Mahal naman natin ang isa't isa. Ilang beses na natin tong ginawa. Hindi ka ba nakakaintindi? Ayoko na! Hindi ako papayag, Lorena. Hindi tayo pwedeng uminto. Buksan mo ang lock ng pinto. Sabi buksan mo ang pinto eh! Kahit ilang beses mo pa akong sampalin, ayoko matapos ang relasyong to. Kung lalayo ka sa akin, ako mismo ang magsasabi kay Kenan tungkol sa relasyon nating dalawa. Walang niya ka! Ano bang problema mo? Gusto mo rin naman ako eh. Kitang-kita ko naman na masaya ka tuwing may nangyayari sa atin. Hindi mo may tatanggi sa mga ungol mo, Lorena. Tama na! Tama na, Paulo. Hindi ako nakikipagbiruan sa'yo. Sasabihin ko talaga kay Kenan kapag kumalas ka sa akin. Kung hindi tayo magsasama, ayoko rin magkaayos kayong dalawa. Ang tagal kong pinangarap na magsama tayong dalawa sa isang bubong. Nababaliw ka na, Paulo. Matagal na ako nababaliw sa'yo. Huli ka na sa balita. Paulo, please. Ayoko masira ang pamilya ko. Ayoko ring masira kung ano ang meron tayo. Walang tayo. Hindi to pagmamahal. Walang pagmamahal sa relasyon natin. Kapag sabi kong mahal kita, mahal kita. Hindi mo ba naiintindihan yun? Bobo ka ba, ha? Bakit ang hina mong pumikap? Paulo, natatakot na ako sa'yo. Dapat ka lang matakot sa akin. Pumasok ka na sa buhay ko. Ayokong lumabas ka ng ganun-ganun na lang. Paulo, please. Maawa ka. May pamilya ako. Di ba nga? Tanggap ko na magsasama tayong dalawa kasama ang mga anak mo. Ulit-ulit naman tayo, Lorena. Paulo! 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 Dahan-dahan lang, mababangga tayo! Wala ka bang bilib sa akin magmaneho? Relax ka lang dyan. Load ka lang. Paulo naman! Nagmistulang baliw si Paulo ng mga oras na yon, Papa Dudut. Takot na takot ako na baka mabangga kami dahil ang bilis bigla ng pagpapatakbo niya ng sasakyan.
Pinasok ko itong gulo na ito kaya kailangang maayos ko ito dahil ayokong maiskandalo. Bakit ba kasi ako pumasok sa sitwasyon na yon? Masyado akong naging marupok. Para rin kasi akong tangay. Ako lang ang dapat sisihin sa mga nangyari kasi ako rin naman yung lapit ng lapit kay Paolo. Ang tanga-tanga ko talaga. Imbis na ang problema ko lang sana ang pagkakaroon ng babae ng asawa ko, ngayon ay nadagdagan pa ng malaking kasalanan. Kasalanan na nagawa ko sa batas ng tao at sa mata ng Diyos. Takot na takot akong isipin ang magiging parusa ko sa ginawa kong pagtataksil, Papa Dudut. Kung nalaman nyo ng mga magulang, kapatid at lalong-lalo na ng mga anak ko kahit maliit pa sila ay sobrang galit marahil ang mararamdaman nila sa akin kapag nagkataon. Iniisip ko noon na paano bang mag-ipon ng lakas ng loob para harapin sina Kenan at si Paolo. Sising-sisi ako, Papa Dudut. At nandidiri ako sa sarili ko, malaking kasalanan ang nagawa ko. Nag-iisip ako noon kung ano ba ang pwedeng maging solusyon ng problema ko. Naaawa ako sa sarili ko dahil parang hindi ko na kayang kumprontahin ang asawa ko dahil may tinatago na rin akong sekreto sa kanya. Bigla kong namiss yung dati. Yung alam ko at secured akong mahal ako ng asawa ko. Yung ako lang. Yung hindi kami ipagpapalit ng mga anak ko. Hindi ko na kinaya pa ang pangyayari, Papa Dudut. At ayaw ko nang magsinungaling pa tungkol kay Paolo. Bawat araw ay nag-iipon ako ng lakas para sabihin na kay Kenan ang tungkol kay Paolo at para pag-usapan na rin naman namin ang tungkol kay Ronette. Para matapos na ang lahat ng ito. Gusto ko nang maging malayang muli at yung walang tinatago, yung walang pagdududa at hinanakit. Narinig ko na uli na kinakausap ni Kenan ang kabit niya. Narinig ko na naman ang salitang mahal kita mula sa asawa ko para kay Ronette. Kusang tumulo ang luha sa mga mata ko. Naalala ko tuloy dati noong magkasintahan pa lamang kaming dalawa ni Kenan. Mas mabuti pa noon kasi pareho kaming walang tinatago sa isa't isa. Wala kaming kasinungalingan. Wala kaming sikreto at kinikilig pa rin ako sa tuwing naaalala ko kung paano niya ako niligawan noon. Medyo pakipot pa ako noon pero gustong gusto ko na siya. Hanggang sa sinagot ko siya at naging kami na. Sabay kaming nangarap para sa magiging pamilya namin. At hindi kami nahirapan noong magpakasal na kami. Dahil pareho kaming may trabaho na at sapat na kinikita. Etong paghinto niya lang sa pag-abroad ang naging problema ko noon. Hanggang sa pumasok na si Ronette sa buhay niya at si Paolo sa buhay ko. Kumusta si baby? Ganun ba? Mabuti naman. Huwag mo nang alalahanin ang lahat, okay? Huwag kang gumawa ng kung ano, ha? Mahal kita. Marami nagmamahal sa'yo. Sino si Ronette? Ronette, tawagan kita ulit, ha? Bye. Ano yun, mahal? Sino ba si Ronette? Kaibigan ko. Kaibigan? Kaibigan mo na mahal mo, ganon? Pasensya na pero hindi ko yata siya napakilala sa'yo. Matagal ko na siyang kaibigan. Hindi ba may anak na kayo? Hindi mo naintindihan, mahal. Kenan, ano bang hindi ko naiintindihan? Ipaliwanag mo kasi. Kababata ko si Ronette. Hindi siya nakapag-aral ng kolehiyo. Nung nasa abroad ako, nag-reach out siya sa akin. Mahal ko siya bilang kaibigan. At ngayon nangangailangan talaga siya ng pagmamahal. Ano? Bakit? Anong naiisip mo? Na may relasyon kami ni Ronette? Kaya ba parang nag-ibang pakikitungo mo sa akin? Tsaka parati mo akong tinatanong kung nagsisinungaling ako sa'yo? Pero ano yung anak? Ano yun? Ganito kasi yun. May asawa na si Ronette. Buntis siya pero binubugbog siya ng asawa niya. Sobrang depressed niya, mahal, kaya humingi siya ng tulong sa akin. Nag-iisip na nga siya mag-suicide eh. Buti na kumbinsi ko siyang kumalma. Kung napansin mo pagkausap ko siya, halos pabulong. Kailangan kasi na ganun dahil nagka-trauma siya sa kamumurat kasi sigaw ng asawa niya sa kanya. Kaya tinulungan ko lang siyang makarecover.
Kaya sabi ko, iwan na muna niya ang asawa niya. Tutal, parati naman siyang sinasaktan eh. Ayun, nakapanganak na siya at hindi pa niya alam kung babalik ba siya sa asawa niya. Mabait si Ronette. Siya ang best friend ko nung high school sa probinsya. Aaminin ko mahal na naging girlfriend ko siya noon pero hanggang dun lang yun. Magkaibigan na lang talaga kami ngayon. Pasensya ka na kung hindi ko kagad na ikwento sa'yo ha. Natakot din kasi ako na baka pagselosan mo siya pero ito na nga. Seryoso? Totoo ba, Kenan? Totoo ba lahat ng mga sinabi mo? Oo mahal, bakit? Akala ko babae mo siya. Akala ko anak niya yung pinag-uusapan ninyo. Naku hindi. Paano ko naman magagawa yun? Kenan. Mahal, ano bang problema? Bakit iyak ka ng iyak? Sana pala tinanong na kita noon pa. Sana tinanong ko kung sino si Ronette. Kenan, patawad. Patawarin mo ako. Wala ka namang kasalanan ah. Tahan na. Hindi. Hindi mo naiintindihan. Teka Lorena, ano bang hindi ko naiintindihan? Buong akala ko talaga, ang tanga-tanga ko. Bakit pa nangyari to? Kenan, mahal kita. I'm sorry. Mahal, tahan na. Bakit ba sorry ka na sorry? May kasalanan ako sa'yo. Ano? Anong kasalanan? Wala kang kasalanan. Nung akala ko na may karelasyon kang iba, may in-entertain ako na manliligaw na kasama ko sa trabaho. Kenan, nagkarelasyon kaming dalawa. Hindi ako makawala sa kanya dahil binabuntaan niya ako. Ayoko maiskandalo. Ano? Lorena naman. Kenan, sorry. Sorry talaga. Hindi ko sinasadya. Sorry. Sorry. Anong hindi mo sinasadya sinasabi mo? Nakipagrelasyon ka sa iba na hindi mo sinasadya, ganon? Kenan. Kenan. Sorry. Sorry. Sobrang gumuho ang mundo ko nang malaman ko ang detalye tungkol sa ugnayan ni Kenan at Ronette. At sobrang nashock naman si Kenan sa ipinagtapat ko tungkol kay Paolo. Sobra ang galit sa akin ni Kenan pero hindi niya ako minura o sinaktan. Sobrang bait ng asawa ko, Papa Dudut. Hindi kami nag-usap ng mga ilang araw pero nasa bahay lang kaming dalawa. Hindi siya makapaniwala sa sinabi ko tungkol sa naging affair ko sa katrabaho kong si Paolo. Nung sa wakas ay kinausap na ako ni Kenan ay wala nang kasinungalingan pa ang lumabas sa aming mga bibig. Gusto ni Kenan na isalba ang pamilya namin. Kinausap ni Kenan si Paolo, Papa Dudut. Binantaan niya ito na huwag nang takutin o guluhin pa ako. Dahil sa oras na may gawin ito sa akin o ipaalam niya ang tungkol sa naging relasyon naming dalawa sa mga kaibigan at pamilya ay hindi raw magdadalawang isip si Kenan na ipahuli ito. Tinanggap ni Kenan ang pagkakamali ko. Sobrang nagsisi ako sa nagawa ko sa kanya. Umalis ako sa pinagtatrabahuhan ko at lumipat sa ibang kumpanya. Pinakilala ako ni Kenan kay Ronette at naging kaibigan ko ito. Bumalik si Kenan abroad pero sa ibang bansa na dahil ayaw na niyang talagang bumalik sa dating power plant na kanyang pinapasukan. Ang naging communication namin ni Kenan ay ang video call. Sa mga naging pagkakamali namin sa buhay ay naging mas matatag ang aming pagsasama, Papa Dudut. Ang pogi mo ngayon, mahal. Nambola ka pa mahal. Ikaw din, mas lalo kang gumaganda. Totoo? Oo naman, walang halong kasinungalingan.
Mahal, dumaan kanina si Ronette sa bahay. Ang likot nung anak niya. Nagkakwentuhan kami. Sabi niya, ayaw na niya talagang bumalik sa asawa niya. May nakilala na rin siyang lalaki. Nakwento na rin naman niya siguro sa'yo yun, no? Oo nga, nabanggitan niya. Sana maging okay ng buhay niya, no? Sana mahalin siya ng tunay ng nanliligaw sa kanya. Hindi malabong mangyari yun, mahal. Mabait si Ronette. Sana maging okay nga sila. Siya nga pala, kamusta mga bata? Ayun, nasa school na sila. Ang panganay natin, gusto na maging tulad mo. At si Bunso naman, gusto maging tulad ko. Kasi ayaw daw niya magtrabaho sa ibang bansa. Aba, may mga pangarap na pala mga anak ko ah. Siyempre, nagmana sila sa atin na puno ng pangarap. Kanino pa ba sila magmamana? Mahal, maiba ko. Tuloy ba ang meeting niyo ngayon ni Paolo? Oo, mahal. Nandito na nga ako ngayon sa mall kung saan kami magkikita. Sigurado ko ba na safe na kitain siya? Kasi medyo nag-aalala ako dahil nabanggit mo noon na may tendency siya na maging wild. Wala naman na siguro siyang ganong tendency ngayon. Sure akong wala siyang gagawing masama sa akin. Sure ka ba na magiging safe ka? Oo, mahal. Sure po ako na safe ako. Pumayag lang ako na makipagkita ka sa kanya. Kasi sabi mo, gusto niya ibigay sa'yo ng personal yung invitation nila sa kasal. At gusto rin daw niyang mag-sorry sa akin ng personal sa lahat ng mga nangyari. O sige mahal, balitaan mo na lang ako. Basta, doon kayo sa part ng mall na maraming tao ha. Opo, mahal. Doon lang kami sa coffee shop na madalas nating puntahan. Actually, nandito na ako. Papasok na ako sa loob. O sige, mahal ingat ka ha. I love you. I love you too, mahal ko. Si Kenan ba yung kausap mo? Oo, siya nga. Kumusta siya? Okay na okay siya. Mukhang hiyang siya ron. Ang lusog eh. Mabuti naman kung ganun. Salamat nga pala at dumating ka. Pakisabi rin kay Kenan na salamat at pinayagan ka niya na kitain ako. Kumusta ka na? Okay naman ako, ikaw. Kumusta ang ikakasal na? Busy sa preparations? Oo, grabe. Ang sakit sa ulo at ang sakit sa bulsa. Ang daming gastos. Pero masaya. Nakaka-excite yung palapit na ng palapit yung araw ng kasal. Nakakakilig nga yung stage na yan. Pero alam mo, parating sumasagi sa isip ko yung naging relasyon natin. Ano ka ba? Kalimutan na natin yun. Gusto kong humingi ng tawad sa naging ugali ko noon. Pero Lorena, totoong minahal kita. Hindi yun kasinungalingan. At tama ka, mali na. Na-fall ako sa'yo dahil may asawa ka na at may masaya ng pamilya. Ang importante, maayos na ang buhay natin ngayon. Alam mo, minahal din naman kita eh. Kaso mali, kaya ginusto kong itama. At masayang masaya ako para sa'yo kasi ikakasal ka na. Oh, heto nga pala yung invitation. Gusto ko rin sanang imbitahan si Kenan kaso mukhang malabo. Naku, oo, malabo talaga. Hindi pa siya makakauwi noon. Pero ako naman sure na darating sa kasal mo. Salamat, Lorena. Sana maging masaya ang pagsasama niyo ng mapapangasawa mo. At sana magsama kayo ng walang kasinungalingan sa isa't isa. Oo, gusto ko talaga na wala kaming itatago sa isa't isa. Pero pasensya ka na kung piliin ko na itago ang naging relasyon natin sa kanya at sa iba pa. Dumalo ako sa kasal ni Paolo Papadudut. Hindi ko na malayan na lumuha ang mga mata ko during their wedding. Natuwa lang ako dahil sarado na ang lahat. Wala nang mga sugat sa amin. Naghilom na ang lahat. Moving forward na kami sa aming mga buhay. Sa ating mga kabarangay, nais kong ipaabot sa kanila na kailangan nating maging tapat sa ating mga partner sa buhay. Kapag may pagdududa o narinig na kung ano, importante na ito'y pag-usapan kaagad para hindi mauwi sa maling akala na magdadala sa inyo sa kapahamakan at maging isang kasinungalingan na magmimistulang anay na sisira sa pundasyon ng pagsasama ninyong mag-asawa. Sana rin ay marunong tayong magpatawad. Yung pakinggan muna ang sasabihing paliwanag ng inyong asawa upang hindi mauwi sa hiwalayan
na siguradong ang mga anak ang higit na maaapektuhan. Sana may nakuhang aral ang ating mga listeners sa kwento ng aking pag-ibig, buhay at pag-asa. More power po sa inyo, Papa Dudut, at nagpapasalamat ako at may programang katulad nito dahil napapakinggan ng maraming tao ang kwento ng pangkaraniwang tao na katulad ko. Idol na idol ka po namin, Papa Dudut. Ang inyong kapuso at kabarangay forever, Lorena. Mga kaibigan, tamang duda, tamang hinala. Yan yung likhang isip na siyang nagiging dahilan kung bakit may mga taong nasasaktan. Isa rin po ito sa mga dahilan kung bakit palaging may nag-aaway at may nagaganap na hindi pagkakaunawaan sa isang relasyon. Minsan o kadalasan ay masyado tayong nagpapadala sa ating sariling emosyon kung saan ay nakakaramdam ka ng kalungkutan at nahihirapang mag-isip ng tama. Hanggang sa doon ka na nakatutok sa mga likhang isip na siyang nagpapalala ng sitwasyon. Alam po ninyo, may mga bagay naman kasi na pwedeng daanin sa usapan. Minsan, galit na siya, magagalit ka rin. Paano ninyo masusolusyonan ang mga problema ninyo? Kesa pakalmahin nyo ang isa't isa, abay sinasabihan po ninyo ang galit ng bawat isa. Subukan nyong minsang palawakin ang isipan ninyo. Pakinggan ang tinitibok ng inyong mga puso. Alalahanin ang mga masasayang pagsasama ninyo. Nang sa ganon ay paglabanan po ninyo ang pagdududa sa mga kapareha ninyo. Hanggang sa muli, ako po si Papa Dudut, in-invite kayong lahat na hanapin ako sa aking mga social media accounts. Sa aking Twitter, sa aking Instagram at sa aking Facebook. I-type lamang po ang Papa Dudut. Mag-subscribe din sa aking YouTube channel, Papa Dudut Vlogs. Ito po ang mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa at mga kwento ng buhay dito sa Barangay Love Stories. Love Stories.